Hello, magandang gabi po sa lahat. Ngayon ay meron akong ipapakita sa inyong mutya o bato. Itong mutyang ito ay hindi po ito basta-basta. Ito po ay napakalaki po ang responsibilidad sa batong ito. Pero bago ko sisimulan itong kwentong ito ay yung mga baguhan po, huwag makalimot po mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa aking mga ina-upload na mga videos dito sa YouTube channel, no? Ito po ay isa sa pinakamagandang bato na nakita ko sa buong pagkatao ko. Na itong batong ito ay hindi basta-basta dahil isa po ito sa angkla. Angkla po ito ng barko na mutya niya. At ito ay aking nakikita sa bundok na nakatago siya sa puno ng yung prutas na marang. Sa puno ito ng marang aking nakikita na nakapatong sa gilid. Kung saan tumubo yung marang, doon po yan na kukuha. Pero hindi ito mutya ng marang. Ito ay bato. Bato na kakaiba na may bertud. Kasi bago ko ito nakita, nagpaparamdam po ito sa akin ang batong ito na magpakuha siya. Kaya ngayon pinapakita ko sa inyo kung ano ang itsura niya. Para siyang angkla. Angkla ng barko. Yung pangpondo. Kapag ito ihagis, hindi makatakbo yung barko. Tinalian nila dito sa tumoy. Ihagis ito sa tubig. Hindi makatakbo yung barko. Yan. Kaya napakalaki po ang responsibilidad sa batong ito. Ayon sa spiritual survey na aking binasa, ito po ay kapag meron kang tao na hindi siya makakilos o makagalaw o hindi makatakbo, ito ang gamitin mo. Ihabak mo lang ito, hindi makatakbo yung mga kalaban mo. At gaano pa siya kabigat, at gaano pa siya kalakas, hindi makakilos. Kahit nga sa depensa pwede rin ito. Kung halimbawa may tao na gustong siraan ka o papatayin ka o kahit anong klaseng patay, katulad ng barang, daot, hilo, bugsik, ito'y magamit mo. Dahil kapag maangklahan mo yan, ang tao na yan sa pamamagitan ng espiritong angkla, ay hindi talaga siya makakilos. Hindi siya makagalaw kapag maangklahan mo yan. Sa halip, ikaw pa ang makapag-control sa kanya kapag meron ka nito. Yan po ang angkla na ibig sabihin na siya ay power talaga. At gaano pa kalakas yung kalaban mo, kaya mo siya mapunduhan, kaya mo siyang maharangan. Kahit mga matatalim na mga bagay na gagamitin nila, hindi sila makakilos. Kumbaga, halimbawa yung gatilyo, kung kalabitin nila yon, naangklahan mo, hindi makakilos, hindi maputukan. Kaya depensa itong hindi ka maputukan, hindi ka matatamaan. Kasi paano ka matatamaan? Hindi nga makaputok dahil naangklahan mo na yung kanyang daliri. Kasi ang angkla kasi ay round, yan ang angkla. Mutya sa angkla, round. Kaya kung ano ang iyong kahilingan, matutupad kapag ang espiritu ng angkla ang kumikilos. Lahat pwedeng kaya niyang gawin. Kung may taong humabol sa iyo, maangklahan mo, hindi makatakbo. Kaya mo siyang binatin. Kaya mo siyang hilain. Kung may taong mag-abusar sa iyo, lahat pwedeng gawin sa pamamagitan ng angkla. Yan. Yan po ang spiritual survey meaning sa angkla. Yan.
ito ihagis doon sa ilalim ng mga karagatan sa ilalim. Kapag makasabit yan doon sa malaking bato, hindi na yung area, hindi na maka-area yung barko. Kaya kapag ito'y gagamitin mong agimat, yung mutya ng angkla, yung tao, lahat ng kanyang kargada na pwedeng makakamatay sa'yo, ito ang dumipinsa sa'yo. Pangdipinsa ito sa katawan ng tao na hindi ka magalaw nila ng mga masasamang elemento. Kapag ito ang gamitin mong bertod, para din siyang taga. Para siyang taga na kapag makakain yung isda, kaya mong mahuli. Taga na malaki. At pwede ring angkla. Ayan. Angkla at saka taga, iisa lang po ang kanilang bertod. Yung taga naman, kapag mo yan, makain mo yung taga, kahit gaano pa kalaki yung banga isda, ay kaya mahila yan. Kapag makain mo yan, makontrol mo yung makakontrol yan ng tao kapag makain mo yan. Kaya ang angkla at saka taga ay iisa lang po yan, pero mas grabe ito dahil ito ay angkla. May cross pa nga dito sa dulo. Cross. May cross sa dulo ang batong ito. Kaya napaka-powerful itong batong ito. Powerful talaga, angkla na nagiging bato. Ito'y mensahe sa espiritu dahil nga maliit lang siya. Mensahe sa espiritu ito ay panggamit talaga itong dipinsa. Round talaga ito. Kung sa dipinsa ang ating pag-usapan tungkol dito, round. Dahil kapag dipinsa ang pag-usapan, katulad ng patay, baril, itak, garote, bato, lahat ng mga matatalim na makakamatay sa'yo. Kapag matatamaan yan ng yam-yam mo, magdala ka nito sa espiritong ito. Yung tao para lang, kung titingnan mo parang nakatirik lang, hindi makakilos. Kung may baril siya, hindi ka maputukan. Kung pumutok, hindi ka matatamaan. Iiwas talaga yan kapag ang angkla na ang magdikta sa espiritong ito. At ito'y ready to automatic, ito'y nagdadala ng actual talaga kung anong mangyayari. Bigla itong kumikilos dahil dito sa cross niya. Yan po yung controller. Yan po ang nagpapaandar sa angkla na yan. Yan ang nagpapaandar. Yan. Ang paggamit ito, balutin mo ito ng pulang tila, ihabak mo. Pwede mo rin talian dito sa dulo, talian mo. Pwede mo ikwintas. Lahat ng mga tao kaya mong mapunduhan. Kaya mo siyang ma-hold. Kaya mo siyang kontrolin. Lahat ng mga gagawin niya na masamang balak sa'yo, makukontrol mo. Ibig sabihin, ikaw palaging mananalo nito. Dahil ikaw ang naghawak sa controller. Hanggang siya umiiwas. O ganun ang ibig sabihin sa espiritual sa angkla. Ayan. At kung maidagdag kayo kung ano yung angkla sa espiritual, pwede kayo mag-comment sa baba. Dahil ang angkla kasi, kapag padamihin mo yung mga anggulo sa paghubad o paghubad sa mga istorya sa espiritual, dili mahuman o hindi matatapos yung espiritual sa pag-usap nito. Yung aking pinag-usapan natin, yung pinakamababa lang na mga karamihan na magagawa sa aktual, yung mga patay, karamihan yan. Kapag meron ka nito, hindi ka mamatay. Ito'y pampahaba ng buhay. Alam mo kung bakit? Humabang yung buhay dahil hindi ka mamatay. Paano ka nila papatayin ito? Na lahat kilos niya kontrolado mo. Hindi siya makakilos ng mga masasamang balak sa iyo dahil naangklahan mo na yan siya. Lahat ng mga patatalim ng bagay na makikamatay sa iyo, kaya mo yan makontrol kapag ang angkla ang iyong gagamitin. Lahat ng mga bagay-bagay na
Sa espiritual naman na ginagamit, yung mga barang, yung palipadhangin yan, espiritu po yung nagpapagamit po yan. At ito rin po ang nagbibigay din sa iyo ng proteksyon na hindi sila makakilos kung papalipad sila. Dahil makontrol mo sila. Hindi sila makapag-penetrate. Dahil napunduhan mo na siya, hindi na makakilos. Wala na siyang virtud nito kapag ito ang dala mo. O yun ang aking opinion sa aking pagbasa sa spiritual survey sa mutya ng angkla. Ayan. At mataas na po yung oras natin. Ito din po ay kristal na po. Kristal din ito. Kapag flashlightan mo, tatagos din ang ilaw nito. Subukan natin, no? Para maniwala kayo. Oh. Matagos yung ilaw. Yan. Tumatagos ang ilaw. Ibig sabihin buhay siya na bato o mutya. Yan. Kristal siya na bato o mutya. Mensahe sa angkla. Yan. Kristal. Ang nakakaintindi nito kung anong ibig sabihin ng angkla, napakataas pong antas sa kanyang pagbasa sa espiritu. Kapag